Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo, Chariot Energy, moving on, parehas sila, no, Pisces. Si Chariot, this is moving on energy. Si Six of Swords, this is also moving on energy. So, oh my God, yeah, and Ten of Wands is also moving on. So, you know what? Maaari, no, na talagang baka maraming pagbabago ang gagawin mo sa buhay mo sa ngayon. Magkakaroon ka dito ng lakas ng loob, confidence in yourself, 'di ba? At kasi iba-ibang sitwasyon nito eh, no? Although si Chariot at saka si Six of Swords, pa pwedeng ang sitwasyon mo rito, yung bang magmo-move on ka na from a situation kasi dito sa Chariot napagtagumpayan mo na ang problema, 'di ba? Kaya handa ka nang mag-move on from that. You're heading towards a chapter in your life. You're going to start a new, you're going to start a new life, kumbaga, no, sa buhay. Kaya po pwedeng ano yan, kaya po pwedeng ito na yung paraan para, ano yun, umalagwa ka na, 'di ba? Magsimula ka na ng bagong buhay, yung na clean slate, ganyan. So, with the six of swords, yung tagumpay mo rito is yung pag-move on. Yung tagumpay mo rito is yung pagdedesisyon mo na umalis, no, sa sitwasyon na ito na kinabibilangan mo. Okay? So, maaari kasi na ang iba sa inyo is nandoon sa isang sitwasyon na toxic, no? Pwedeng toxic ang mga tao na nakakasama mo. Maaaring toxic yung environment, no? Maaaring um, abusive, no, yung mga tao. Kung kunyari sa relationship ito, maaring abusive yung person mo, 'di ba? Parang gano'n. Kung sa trabaho din ito, maaaring yung toxicity, hindi lang siguro sa boss mo, 'di ba? Very demanding, alam mo yun, never enough, no? Yung kahit anong effort ang gawin mo sa trabaho, never enough. Sa mata ng boss mo, pwedeng may ganon. Or baka sa mga kasamahan, 'di ba? Mga marites, marisol, madrama, 'di ba? So, iba-ibang level of toxicity ang maaaring nandiyan diyan. Kung may gano'n man sitwasyon kayo. Pero alam mo 'yun, yung 'pag maglalakas ng loob ka na iwanan ang sitwasyon na 'to, 'yun na yung tagumpay mo, eh, 'di ba? Kasi maaaring na you've been there in that situation for quite some time na, as in siyempre nahirapan ka, 'di ba? Nahirapan ka. Kaya pupuwedeng gano'n ang ganap dito, 'no, na yung pagdesisyon mo na umalis sa sitwasyon na 'yan, then that is already success para sa'yo, 'no? Kaya, maaaring ang iba sa inyo gano'n ang gagawin sa ngayon. Maybe you are hindi lang physical, 'no, you're physically removing yourself from that situation, kundi yung buo mong pagkatao tatanggalin mo na diyan. Kasi maaaring talagang sobra na ang toxicity na na-experience mo diyan, and you know that you deserve better. You know that you deserve to be happy, you deserve to be respected, 'di ba, yung gano'n. Kaya maganda 'to na naaalis ka na, kasi in a way parang ma-o-overcome mo na yung hardship na 'to. 'Di ba? Yun lang, yung paglalakas ng loob mo lang na iwanan ang sitwasyon na 'to, that is a success na talaga para sa'yo. So, kung saan ka man papunta, you're going to start a new life, you are going to build a happier, peaceful life, 'no, sa kung saan ka man papunta. Kaya pupuwede rin na may travel ang iba sa inyo dito, 'no, pupuwedeng may travel. So, we also have the Ten of Wands, okay? So, si Ten of Wands, this is also, moving on kasi may ending dito, eh, 'di ba? Kapag may magtatapos, 'di ba, merong magsisimula. So, maaari din na eto rin, pupuwedeng related ito, 'no, sa bawat isa. Well, depende sa inyong sitwasyon, but as for me, yung pagtingin ko dito, maaaring related ito. Most especially, itong dalawang ito, maaaring super related ito, na kaya ka aalis na sa sitwasyon na 'to, ika-cut off mo na yung connection mo with this person or situation kasi
ano ka na, bigat na hirap ka na. This is about burden, overwhelmed ka na sa sitwasyon. So, kaya hindi mo na 'to kayang tiisin pa. Kasi maaaring nagtiis ka na dito for quite some time, Nagpasensya, nagtiis, 'di ba, nakisama, nag-adjust, pero talagang wala, 'no? Parang there's no room for improvement, 'no, ang sitwasyon na kinabibilangan mo. Kaya this is it, 'no, binaba mo na yung dati yung mga wants na 'to nandito sa balikat niya, ng lalaking ito kasi nga kinaya niya, triny niyang kayanin, triny niyang magtiyaga, 'di ba, magtiis. Pero enough is enough, 'di ba? Lahat may hangganan, hindi ba? Lahat may hangganan at maaaring yung sitwasyon na 'to na nagpapahirap sa'yo, nagpapasikip ng inyong dibdib, nagpapagulo ng isip mo, this is totally burden, 'no, para sa'yo. Kaya yun, aanuhin mo na 'to, tatanggalin mo na sa buhay mo, 'no? So, aalis ka na diyan. So, by the way, maraming salamat, 'no, Pisces, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, you're very close to achieving your goal. Okay? Ang lapit mo na. Diba? Ang lapit mo na sa pag-achieve ng goal mo. Ang lapit mo na sa pag-achieve ng kung ano man ang gusto mong marating sa buhay. Diba? Kaya, wag kang susuko. Okay? Wag kang susuko, wag kang munang mapagod, 'di ba? Kasi sayang, 'no? Kasi baka mapagod ka, mag-give up ka, so wag naman. All right? So, 'yun, you're very very close to achieving your goals. Kaya ano na 'to, Pisces, kumbaga baka isang tumbling na lang, baka isang kembot na lang, nandiya-diyan ka na. Isang kembot na lang ano ka na, makukuha mo na kung ano man yung goal mo, alright? So, yun. So just keep on track, kumbaga. Be bold and make the first move. Ayan. Maaari ngayon, 'di ba? You are really taking that bold step. Yung pag-desisyon mo na umalis sa sitwasyon na yan, yung pag-desisyon mong iwanan ang sitwasyon na yan, that is pagiging bold ninyo. Pagiging, ano ninyo, matatag, matibay, 'di ba? Yung inyong kalooban at ito na nga, magsisimula ka ng magsisimula ka na ng bagong buhay, 'di ba? So that is really a beautiful thing. Nothing is yet set in stone. Kaya kailangan ninyo na i-embrace, 'no, ang bawat pagbabago sa buhay, 'no? Yung thought na magbabago ang isang sitwasyon, hindi na natin 'yang kailangang, 'wag na nating pahirapan ang sarili natin, 'di ba? Kailangan ng anuhin, nothing is yet in stone. So, tanggapin natin, 'no, na lahat talaga nagbabago. Lahat, walang exception, 'no? Tao nagbabago, ang itsura natin nagbabago, 'di ba? Yung ugali natin nagbabago, 'di ba? Lahat nagbabago, lahat nagtatapos, 'di ba? Kaya kailangan natin na matuto tayong tumanggap ng change. Kailangan nating i-embrace na lang, 'no, yung mga pagbabago, yung mga shifts na nangyayari kasi parte 'yun ng buhay natin. Parte 'yun ng soul's journey natin, 'di ba? Walang permanente sa mundo, and change is the only constant thing in this world, hindi ba? Kaya dapat open tayo, 'no, open tayo sa kahit anumang pagbabago. Kasi gano'n talaga ang buhay, 'di ba? Life is a cycle, kaya kailangan natin matutong mag-adjust, 'no, sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.